Sa pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, binatikos ng ilang senador ang Kamara na siyang naghain ng reklamong tinawag na unconstitutional ng Supreme Court. Hatiri ng mga senador kung may tuturing bang patay na ang impeachment complaint o maaari pang buhayin. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inayos na ng Senado ang wording ng motion para sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang subukan pa ni Senate Minority Leader Tito Soto na pigilan ang botohan. Nagmotion siyang ipagpaliban muna ang desisyon habang may nakabinbin pang motion for reconsideration sa Supreme Court. Pero tinanggihan ito ng nakararaming senador kaya natuloy ang botohan. May God have mercy on your decision. I move to transfer the articles of impeachment to the archives. I so move, Mr. President. Ang resulta, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kabilang sa pumabor na Senate President Jesus Codero, mga Duterte allies na sina Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla, pati ang miyembro ng minorya na si Senador Mig Zubiri. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila nang humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bumoto man pabor sa pag-archive ng impeachment complaint, may hamon si Senador Erwin Tulfo sa bise. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang apat naman na hindi pumabor sa motion, sina Senate Minority Leader Tito Soto at kasamahan sa minorya na si Senadora Riza Ontiveros, pati ang mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Hintayin lang ang final decision. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson dahil gusto raw niyang hintayin ang final ruling ng Supreme Court.
In-archive ng Senado ang reklamo alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod ang Kamara sa proseso. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing na-archive ang articles of impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para sa ilan, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact. Once it is archived, it is dead. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay pagmamadali ng Senado sa pag-archive ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalo't hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema sa apela ng Kamara. Sinagot din niya ang mga batikos na ibinato sa kanya at sa Kamara ng mga senador. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, inilibing daw ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Yan daw ay kahit pa hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment. Sabi ni Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng Korte ang mga respondent ng kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pero pagpuna ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasin paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Sabi kasi ng ilang senador, pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment, puntong pinalagan din ng iba pang kongresista. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Kung pinayagan lamang po kami ng Senado na mailatag yung mga ebidensya sa impeachment trial at wala po kaming napatunayan, siguro po pwede po nating masabi na ito'y pamumulitika lamang. Justice! Justice! Justice for the people! Ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint, sinalubong ng mga protesta ngayong araw. Binatikos din ng ilang mambabatas ang ginawang ito ng Senado. Bakit sila nagmamadali? Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, mga senaduwag. Matapos ang aksyon ng Senado sa impeachment, handa na ba ang Kamara na mag-move on at hintayin na lang ang February 2026 para maghain ulit ang impeachment complaint laban sa bise? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kahit na archive na sa Senado ang impeachment complaint, sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maaga para masabing patay na ito. Kaya handa raw sila sa anumang kahinatnan nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved.
Hindi raw inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado na i-archive o isang tabi muna ang articles of impeachment laban sa bise. Pinuri ang mga pahayag ng mga senador sa sesyon kahapon. Pero kahit naka-archive na, sinabi ng tagapagsalita ng defense team ng bise na hindi pa rin daw masasabing patay na ang impeachment. I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. Ano man daw ang kahinatnan ng articles of impeachment, handa raw ang defense team ng bise. I'm really not so familiar doon sa mismong rules ng Senate. Pero narinig nga natin kanina yan na posible namang mabuhay. Sa atin naman, we're ready for any eventuality. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang inihayang impeachment complaint. Ngayon, nakatutok daw ang kampo ng bise sa paghahanda ng komento na hinihingi ng Korte Suprema para sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May tuturing na raw na dismissed ang impeachment complaint sa bise nang i-archive ito ng Senado kung pagbabasihan ng desisyon ng Korte Suprema ayon sa isa sa constitutional framers. Pero ang tingin naman ng iba pang law expert, pwede pa yang buhayin sa pamagitan ng tamang mosyon. Nakatutok si Mark Salazar. Thank you once again. Good evening. Ngayong in-archive na ng Senado ang impeachment complaint, ano ang mangyayari kung katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration at payagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Tinanong namin ang mga eksperto sa constitutional law. The Senate can always retrieve the articles from the archives. It is without prejudice to bringing it back if necessary. Natutulog siya ng deep sleep siya ngayon sa Senado hanggang buhayin siya ng isang tama na motion. Pero may ibang punto si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Tinukoy niya ang mismong desisyon ng Korte Suprema kung saan nang i-archive ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint, itinuring ito ng Korte na dismissed. Sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know what there's, but if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. At kung paninindigan naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise, mukhang refiling po ang susunod na mangyayari sa House of Representatives. Whatever is the ruling, the final ruling of the court, I would say we should abide by it because that is part of the law of the land and that is our system. Kung ano man ang magiging pasya ng Supreme Court, may mga kwestiyon sa tila butas umano sa desisyon. Una, paano daw nasabi ng Korte Suprema na nalabag ang one-year ban nang iakyat ng Kamara sa Senado ang fourth impeachment complaint matapos nilang i-archive ang tatlong naunang complaints? Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyon na naman yung tatlo pa na complaint. Paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So yung logic medyo questionable na. Isa pang tanong, maituturing bang initiated ang tatlong naunang complaint kahit hindi ito na-refer sa isang House committee? Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, binago ng kasalukuyang Supreme Court ang naunang interpretasyon na initiated o nasimula ng isang impeachment proceeding kung ito ay na-refer na sa isang komite. The interpretation we gave in Francisco versus House is the one that was modified in the present case. Because in the present case, the Supreme Court said that the three complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived and later on with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed.
Sa ibang parte ng SC decision, hinahanapan din ng due process ang Kamara dahil hindi raw pinasagot muna si Vice President Sara bago inakyat sa Senado ang complaint. Isa raw itong bagong kondisyon ayon kay Monsod. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent at the time. Walang shortcoming yung House. Kung ano man daw ang desisyon ng Korte, mahalagang natalakay ito ng komprehensibo at naipaliwanag ng husto sa publiko. Hindi nagsagawa ang Supreme Court ng oral arguments. Sana mayroong oral argument dito sa MR upang mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano talaga ang dahilan na hindi pwede itong kasalukuyang articles at ito ay medyo pumasok doon sa 1-year ban. Bakit? Bakit na ban yan na hindi naman refer sa committee? Bigyan ng pagkakataon ng House to hear their side in an oral argument kung bakit hindi pa initiated ito. By the time they adopted their own complaint, hindi pa initiated itong tatlo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Mismong si Vice President Sara Duterte naman ang nagsabing tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo sakaling may mga impeachment case pang isampa sa kanya sa hinaharap. Pero ang desisyon ng Senado sa huling impeachment case na tinalakay nito, kailangan anyang irespeto. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emil, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Matapos dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival Celebration ng Davao City, humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Sabi niya tungkol sa pasya ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban sa kanya. Kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Pero magpapatuloy anya ang kanilang paghahanda. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Nakipagkita rin si VP Duterte sa kanyang legal team at sa petitioners na nagsulong sa dismissal ng impeachment sa isang Thanksgiving celebration. Ayon sa Facebook post ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta na isa sa mga petitioner, kailangan pa nila maghain ng komento sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Anya, kumpiyansa sila sa kanilang legal arguments. Sinagot rin ni Duterte ang sinabi ni Palace Officer Attorney Claire Castro na meron silang impormasyon na pumunta umano ang bise ng Kuwait nang walang travel authority. Dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Emil, matapos ang misa ng pasasalamat ay dinaluhan naman ni Vice President Sara ang pagtitipon ng mga barangay officials sa Davao City dito sa Rizal Park. Emil. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV.